Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na. I-talk to Papa na. Kasama niya pa rin Papa Johan. At ako si Papa Ace. At ang ating panibagong bida na si Luna tungkol daw sa partner na nagloko pero nagstay pa rin. Sinong nagstay pa din yung nagloko? Yun ang titingnan natin. Yun ang aalamin natin. Okay, balik natin. Ating bida. Hello, Luna. Hello po. Ayan, Luna. Ako si Papa Johan at kasama natin si Papa Ace. At, Good morning po. Hello. Good morning. Makikitanggal kami ng loudspeaker tsaka makikihina kami ng iyong radyo dyan. Kalitan po. Okay. At tapos, ayan. Oo. Narinig ko bigla yung kakaluluwa ko eh. Hello. Okay. Luna, Ayan. lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Alright, so Luna, Talk to Papa na. Yan po. So, nag-start naman po yung relationship namin. Healthy naman siya. Tapos Healthy naman kay Mhm. one month pa lang po, nahuli ko na siya na meron siyang iba. May ibang babae? Pero, opo. Tapos? Dali pinagsabay niya po kami. Oh, paano mo nalaman? Paano mo nahuli? Ano po, yung mga kasama niya po sa bahay, na nakakapagkwento po sa akin kasi magkasama po kami sa work. Mhm. Okay. Tapos nakikita daw po nila may ka-video call na ibang girl, ganyan. Hanggang sa nahuli ko po sa chat, chinat po ako ng girl na ba't ko daw nilalando yung girl, jowa niya. Ha? Oh. Ikaw pa yung chinat. Gaano na ba kayo katagal na magkarelasyon itong si Boy? Ngayon po, mag-iisang taon na kami mahigit. Mhm. Tapos ayun, nahuli ko sila. Pero matagal po sila nung girl. Nung niligawan niya po ako, wala po siyang partner, ganun. Kaya nakampante po ako. Then, Yun yung sabi sa'yo? Opo. Yun pala, ikaw ang ginawang kabet? Side chick. Tama ba? Tama ba pagkakaintindi ko? Oh. No. Opo. Pero nung mga panahon niligaw siya, napunta po siya sa bahay. So, expected ko po, totoo, kasi nagpapakita po sa parents ko. Tapos yun po, meron po pala siyang girlfriend. Nahuli ko na po nung 1 month na kami. Sila magpa 5 months na ng girl. Tapos? Sabi ko sa kanya, ayusin mo lahat yan bago tayo magtuman. Sana makapili ka kung sino yung susad ka mag-i-stay. Sabi ko sa kanya. So, pinapili mo? Kung sino po, kung saan po siya mag-i-stay. Tapos pinili ka? Opo, pinili niya naman po ako. Tapos after nun? Ilang months po na nahimik siya, tapos naulit po ulit. Nagloko po siya ulit. With my friends naman po, kasama din namin sa work. Yung friends ko na yon, yung pinagsasadyan ko lahat ng problema namin. Tapos hindi po nung partner ko, yung kaibigan ko. Anong ginawa nitong kaibigan mo? Nagbigay din po siya ng motibo, ganun. Kahit alam Kahit niya alam na meron... niya, kahit alam niya nag-e-exist ako, Hala. pinatulan niya po. Tapos yun umalis po kasi ako sa work noon. Kasi po yun nga, stress na ako kasi nga madami siyang girl, ganito, ganyan. So, try doon. Tapos nung tumatagal na po, yung mga katrabaho po namin na close ko, nakwento po nila sa akin na inaantay ng jowa mo si sorry. Oo, hinihintay yung friend mo. Oo, yung friend ko, inaantay niya sa ganito, tapos nagkikita sila sa labas. Tapos may something na nangyayari. Hala. Ano? Pero sige. po yun, nagstay pa rin po ako sa kanya kahit ganun. Kasi kinausap niya ako na gusto niyang ayusin, gusto niyang
Gusto niya maayos na sa amin. Mhm. Tapos nung nag-birthday po ako, yung pinaka-masakit na part. Nag-birthday po ako. Tapos pupunta po, ayaw pong pumayag ng kaibigan ko na pumunta siya sa birthday ko. So nag-aaway kami. Kahit ako yung partner niya, hindi niya ako mapuntahan kasi ayaw pumayag ni ate girl. Tapos, nalaman ko yun after ng birthday ko. Bago siya pumunta sa bahay namin, yung nangyari sa kanila ng friend ko. Ouch. Paano mo So, nalaman nalaman itong mo? Paano Nahuli nakarating? ko po sa chat. Sa chat. Sa chat ko. Anong Tapos ginawa mo? Nung nahuli mo, nalaman mo? Lang po, iyak ako sa kanya kasi bakit niya ginawa, bakit ganito, ganyan. Hanggang sa pinausap ko silang parehas, pero sinasabihan po nila ako ng napapraning lang ako, nagagaliw lang ako, gano'n. Ba't ano bang nabasa mo sa chat? Yan, yung yung sweetness po nila. Saka umamin po sa akin yung girl. O, sino nagsabi sa inyo na nababaliw ka? Sila po, parehas po sila. Pinagtutulungan po nila akong dalawa. Kapal na mo ka, ha? Sila na nga yung... Oo, tapos? Pero nag-stay pa rin po ako sa kanya noon. Pero yung trust issue po, hindi talaga siya nawala. Kasi every time na makakaramdam po ako, nahuhuli ko rin po talaga siya through chat. Pero bakit mo pinipiling magstay? Ba't nandun ka pa din? Siguro po mahal ko siya kasi. Mahal mo siya o martir ka lang talaga? Siguro naging tama po. O siya nga. Oo nga. Okay. At least alam mo naman, Oo, no? sa'yo rin nang nanggaling. Okay. Oo. So, Tapos, madami so, pa. Meron pa po actually. Like, Tapos, wait lang, Luna, ano yung mga bagay na nagugustuhan mo sa kanya? Kasi, 'di ba, like kapag may ginawa sa isang tao, for sure babawi yan. Bumabawi ba? Opo. Paano? Paanong paraan? Kasi po siya, pag sa personal po, sobrang sweet niya, hindi mo mararamdaman may iba siya. Pero pag hindi ka niya na po kasama, nag-iiba po yung trato niya po. Parang hindi ka nag-i-expect. Tapos pag nagagalit po siya, parang hindi ka niya kilala, ganun. Pero after po ng tampuhan namin na yun, siya po yung unang nakikipag-ayos. Po kasi kami, on and off po kami kasi nga po ganun po yung situation namin. Pero gusto mo ba ganyan lagi kayo? Ngayon po kasi sa situation ko po kasi mahirap na. Paanong mahirap? Kasi po, nung nabuntis po ako, eto po, first trimester ko, nahuli ko po siya na naglolo ko with my friend ulit. Another girl naman. So, nagpabuntis ka pa? Opo, mahal kasi gano'n. Okay. Oh, that's sad. Ganun. Okay. Feeling ko di ka talaga nakapag-isip ng tama eh. Opo. Oo. Ganun siguro pag mahal mo yung tao. Mhm. Hindi nagamit yung utak, no? Opo. Okay, tapos, paano pang ginawa mo? Nung umuwi po kami sa lugar nila, pilit namin inaayos. So, kausap niya yung girl. Nabasa ko yung conversation nila. Sabi niya, napipilit na lang daw po siya na makasama sa akin. Ganun. Opo. Tapos sabi niya, hindi niya naman daw po ako minahal kahit kailan. Pero pinipilit niya po kami magkaayos. Every time na nag-aaway kasi. Nagpunta po siya sa bahay para kausapin mo ko. Ganun. Pero hindi ko siya nagpatayo. Ganun pa din. Nagiging hoping po kasi ako kasi every time na mag-aaway kami, inaayos niya po. Kinakausap niya ako ng maayos po. Nag-stay ako sa kanya. Natiisin ko pa ng konti kasi nag-inigaw lang po siya ng taan. Ayun po. So ako po, nagkakaroon po ako ng hoping sa kanya na nagbabago siya. Alright. Tapos po, may girlfriend na siya, 5 months na po akong buntis ngayon. May girlfriend siyang iba. Tapos di niya na ako nakakausap. So, buntis ka ngayon? Opo. Oh. Pero hindi niya po ako nakakausap. Simula po nung nabuntis ako, hindi ko po siya nakasama sa lahat. Nag-isang iba po.
dumating na po ako sa punto. Suicidal na ako. Nako po, wag mong gagawin yan ha. Wag mong gagawin yan, okay? Ganun po pag ginawa mo mundo yung tao. Mga kapuso, mga kabarangay, sana abot ang kwentong ito ng ating bida na si Luna. At saan naabot yung kanyang pagtitiis at yung kanyang hope na talagang magbabago, itong lalaking ito ay darating pa kaya. Tandaan natin, hindi po natin kayang baguhin ng tao. Mhm. Hindi po natin sila pwedeng baguhin sa mga gusto nilang gawin. Tsaka pattern niya po yan na may karelasyon, nahanap ng iba. Kasi mga ganyang mga klase ng lalaki, ang kapal ng muka. Kala mo, pogi-pogi nila. Diba? Lalaki sa mga loob. Sa totoo lang. Oo. Nakaka-bad trip. Yung ang daming pinaiiyak na mga kababaihan. Oo, akala nila gaganda yung nakakapogi. Ay, Diba? hindi ho. Lalong nakakapangit. Nakakataas ng pagkalalaki. Hindi po talaga. Ang baho nyo. Ito ang Totoo ating lang, bida kapag muli. ganyan. Okay. Hello, Luna. Hello po. Ano pa ang mga sumunod na nangyari niyan? So, nabuntis ka na. Opo, ano po yun eh. Ito lang yung latest. Bakit hinayaan mo na mabuntis ka? Kasi ano po, kinakausap niya po ako na mag-stay ako sa kanya. Hintayin ko po siya magbago. May tanong pa nga po siya eh. May perma-perma pa yun, may I love you pa, ganun. Pero, So, ano po, nagbago ba? pero hindi po. Siyempre, ganyan na sa simula pa lang. Diba nga? Isang buwan pa lang na kayo, tapos nalaman mo na meron na siyang, pero pinili mo pa rin, may papili-pili ka pa na sinabi kung sino mas pipili mo. Tapos pinili ka naman, so feeling mo nakaangat-angat ka. Tapos eto, nabalitaan mo na meron siyang karelas na pati yung kaibigan mo, 'di ba? Traidor. Didiskartehan. No, didiskartehan. Oo. Hindi mo sisisihin tong kaibigan mo eh. Hindi eh. Kumbaga, Kasi ang dapat sisihin mo ito yung karelasyon mo. Bakit ka pa nagstay sa karelasyon mo? Kumbaga, yung mga talaga minsan mga kaibigan nyo, mga ahas talaga yan, hindi may iwasan. Pero nagtitiwala ka pa din dito sa karelasyon mo. 'Di ba? Bakit kailangan pagtiwalaan pa rin siya? Gano'n na nga yung ginagawa niya. Tapos, naulit na naman kung saan. Ang dami mong nalaman ilang beses na. Pero nanatili ka pa din. Kasi gumawa po siya ng way para mag-stay ako sa kanya. Anong way ang ginawa niya? Ano po kasi siya nag-give po siya ng extra time, effort, para po mag-win back po ulit yung relationship namin. Tapos dalang-dala ka na naman. marupok ka. Opo. Tapos, after noon, Tapos nalaman mo. hanggang sa dumating po kami sa point na nabuntis na. Ako po. So, ang pinangahawakan ko po ngayong pregnant kasi ako, gusto ko po talaga ng buong pamilya. Kahit pilit ko pong inaayos. Alam mo, hindi mo maaayos yan. Yun na nga po. Ayusin mo na lang yung sarili mo. Wala yan, case close yan. Yung mga ganyang klase ng lalaki. Hindi magbabago yan. Siya pa nga po yung galit nung kinausap ko yung girl na. Kasi sabi niya sa akin, bakit ko daw ginugulo yung buhay niya? Bakit daw ako nang gugulo doon? Hindi naman daw yung kasali sa problema namin. Tapos yung girl po na bago niya is hindi po alam na nag-e-exist ako. Then hindi rin po alam na buntis ako. Na magkakaanak siya. Tapos yung ginagawa ko po sa kanya before, ginagawa niya po ngayon sa girl na bago niya. Ito, paano mo nalalaman itong mga pangyayari ito doon sa isang girl na yan? Kasi po yung mga ka-workmate po namin, super kuya-kuya ko po kasi talaga. Yung mga napapansin po nila kay Hammer. Kasi naawa po sila sa akin kasi buntis nga po ako tapos sabi ginaganon sa ako ni Hammer. Naawa din po sila dun sa girl na bago kasi baka kasi po sila matulad po sa akin. Sana hindi. Sana makapag-isip sila. Nung kinausap ko po yung girl niya po, sabi ko lang po sa kanya, mag-ingat siya kasi baka po matulad po siya sa akin. Kasi pangalawa na po ako Pangalawa na po akong nagkaroon ng baby niya.
So may nauna pa. hindi Pero po pinalala po sa akin. aware ka doon nung simula Ito na na... po, nung nasa relationship na kami siguro mga nasa 6 months, May nabuntis siyang iba. opo, na mayroon po siyang panganay. O, kita mo na. Meron naman palang ganun. Alam May mo mga na ganong yun. pangyayari. Tapos tinanggap mo ng tinanggap as in lahat. Na mga Ayun nga po, pagkakamali yung niya. mga- Alam nyo Opo. kasi, yung mga pagkakamali na yan, parang nagiging tama na sa inyo kasi tinotolerate nyo. Mhm. 'Di ba? Paano? Na-normalize sa'yo na meron siyang ibang babae tapos iyak ka lang ng onte, senti-senti ka, tapos pag Bumigay inamo ka ka naman naman, babalik agad. ka na naman ulit sa kanya. Kasi, Tapos eto, Oh. may nabuntis na siya, meron na siyang responsibilidad, tapos nakita mo yung na hindi niya pa pinananagutan, nagpabuntis ka pa. 'Di ba? Sobrang gulo po talaga ng sitwasyon ngayon. Pero sa ano naman po, kasi po dumating na kami sa point ng nagbawsi-bawsi na kami, ganun. Kaya po siya nauobliga na financially na lang po talaga. So Financial. may settlement kayo na ganon. Ang settlement po kasi namin, gusto niya pong ayusin, then magsusupport po siya ng financial. Pero po, dun po sa bawsi, ang ganda po ng usapan namin, may kasilatan po. Pero hindi niya po ginagawa. Ay, ano nga asahan mo dyan? Yun nga po, Diba? feel na hinabol ko pa po siya niyan. Hinabol ko pa siya kasi nga, sabi ko gusto kong buo yung family namin. Kasi girl po yung baby namin. So, parang ayoko po lumaki siya ng broken family. Ganun. Ano itsura? Ano itsura nyo? Ano ba itsura nyo? Tingnan ko nga. Okay. Siya ba yung ano? May mahabang ano? Kayo may mahabang message, no? Opo. Oo. Okay. Maganda naman. Okay. Pretty naman. Pero, Hindi naman kasi naman. Ako napapaisip ako kasi alam mo na lahat ng mga pagkakamali niya eh. Alam mo na lahat ng red flag. Kung sa red flag, yun na yung pinakamalaking red flag. Bakit? Oo, nagmamahal ka lang. Pero hanggang saan? na-normalize kasi nasanay Tsaka siguro, Kasi parang ko sa akin, Papa kung gusto mo magbago yung isang tao talaga, hindi mo patatawarin ng ganyan paulit-ulit. Kasi, kung paulit-ulit mo lang siyang pagbibigyan, wala ring mangyayari May mga tao kasi na parang natsa-challenge sila kapag meron silang halimbawa nakakasabay, halimbawa may ibang nagugustuhan, parang tapos pinili siya. Feeling niya ang ganda-ganda niya, nakakaangat-angat siya kasi siya yung pinili, lagi kasi siyang pinipili kapag nagkakaroon ng ibang karelasyon. So parang nanonormalize sa kanya na ganun yung set. Parang iba yung alab sa niya, sa nararamdaman niya kapag ganun. Paano kapag kung pinili siya? Paano kung ganun din pala yung sinasabi Pero na hindi doon sa normal. babae? At saka isa pa na pwede din is mga nangyari sa past na parang lagi na lang siyang nagbe-beg sa love. Parang ganun. Paano kung Paps? Kung itong si lalaki, ganun din yung mga sinasabi dun sa ibang babae. Lagi naman siyang pinipili. Di ba lagi ka naman pinipili? Opo. Lagi siyang pinipili kaya feeling niya, pagdating sa dulo, siya pa rin yung pipiliin. Kaso nga lang, too much. Sobra na kasi. Kasi kapag napagbigyan mo ng isang beses, kasi ang paghingi kasi ng second chance, may kaakibat siya na pagbabago. Oo. Diba? Pero kung wala, mag-isip ka na. Diba? Andiyan na naman tayo sa hindi na naman natin ginagamit yung mga utak natin. Tsaka, totoo din naman talaga, nakakabulag pagdating sa pag-ibig. Parang, nakasentro ka lang dun Minsan hindi mo makikita yung mga mali niya. Minsan nga kasi mahal mo. Oo, kapag meron kang karelasyon, hindi mo maaamoy na mabaho yung hininga niya. 'Di ba? Kasi sobrang in love ka sa kanya. Pero kapag dumating na sa point na parang hindi mo na siya mahal, doon mo napapansin yung mga pangit sa kanya.
Tandaan mo Normal yan. yun, ganon yung nangyayari madalas. Totoo. So, B, may gusto ko bang itanong? Ako po kasi kasi ako po, nandito na po kasi kami sa punto ng nawawalan na po talaga ako ng pakay sa kanya. Napapagod na rin po ako. Then yung parents ko rin naman po ngayon sumusuporta na po na bitawan ko na nga daw po kasi kahit emergency hindi na siya malapitan. Mm-hmm. So, hindi ko pa rin kayang bitawan pero sinusubukan ko po. Ano po ba yung dapat kong gawin? Kasi gulo-gulo na rin po talaga ako kasi ayoko talaga na sirain yung pamilya ko kahit sinisira niya na talaga. Okay. Sige. Okay. Basahin na natin ang komento ng ating mga bida-bida. Okay. Eto, sabi ni Rose, girl, maganda ka, wag mo sayangin ang buhay mo sa lalaking manluloko. Hindi po ganun kabilis yun ha. Oo. Saka dapat, kung kayo talaga ay isang tunay na lalaki, meron kayo dapat dignidad, meron kayong sense of responsibility. Ano ba yung dignidad? Minsan kasi nahanap yan eh. Charot. Hindi agad-agad nakikita. Charot. Dignity. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Mag-explain. Saka yung sinasabi ko, sense of responsibility. Dapat yun yung mawawala bilang isang kapareha, bilang isang ama ng magiging anak. Oh, yan, di ba? Ito sabi ni Geraldine, ako kasi pag ayaw na sa akin ng isang tao, di ayaw ko na din, wag pagpilitan ang taong ayaw na din dahil sa sarili mo lang din ang masasaktan. Wag maghabol, di sila cold. Wala na pati usap-usap tapos agad-agad block na agad. Bakit maghihiwalay? Kung magbabalikan din naman pala, hiwalay na agad, yun na yun. Yes. Eto, sabi niya what the? Napakaganda mo pala, girl. Kung ako sa'yo, ititigil ko na makikipag-communicate dyan sa lalaking yan. Wala kang mapapala dyan. Sayang ang ganda, wag sayangin. Iiyak ka lang dyan. Totoo yun, no? Tsaka naging pattern na din ng lalaki na kapag ka, alam mo yun, parang fallback ka, option ka. Yeah, option! Hindi naging okay dito, babalikan ka, tapos magiging okay ulit kayo kasi nga, mahal mo siya. Alam mo yung hindi lang basta option, parang reserva ka lang. Yun ang masakit doon eh. Nako. Na ikaw, binibigay mo yung lahat-lahat kung ano man yung meron ka, pero siya, anyan lang. 'Di ba? Gagawa pa rin ng paraan para saktan ka. Hindi ba pwede na mahalin ka na lang niya? Mm-hmm. Kasi ikaw naman binibigay mo yung buong buo sa'yo. Ay naku, nasasad ako. Sayang naman, sana mas nakita mo muna yung worth mo bago mo sinasayang ang future mo sa taong walang paninindigan. Sabi ni Raymond, napasearch tuloy ako sa FB habang nakikinig sa radyo. Maganda po si ate. Hindi mo deserve yung boyfriend mo. Iwan mo na yan. Sabi ni Ryan. Eto, sabi ni Michelle, good morning. Masyado naman po martyr si ate girl. Hindi lang second chance binigay niya, kundi many chances pa po. Ate, bawal po ang martyr ngayon. Sabi naman ni Princess, daming lalaki sa mundo be. Di lang siya kapag nandyan na yung bata, tanggap na kasi na nandyan na yun. Tanggapin na lang. Oh, si Bebe, sabi niya dito. Napakaganda mo. Si Lovely pala to. Ayaw kitang husgahan, be. Iba-iba kasi tayo ng pag-iisip at desisyon sa buhay. Ang sa akin lang, future nyo ng baby mo isipin mo. Hayaan mo na yung guy. Si Jessie, hiwalayan mo na girl. Mahalin mo ang sarili mo. Mukhang bata ka pa, option ka lang. Wala ka na respeto sa'yo. Huwag sayangin ang ganda. Yun yung minsan na dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nawawala yung respeto natin sa sarili natin. Aminin natin yan. Maraming ganyan na kapag nagmahal sila, wala nang pakialam sa sarili, napapabayaan minsan. Ayun yung mali. Di ba? Kasi yung tipong halos iiyak mo na balde-balde yung sarili, yung luha na pumapatak sa iyong mata. Kaso nga lang wala pa rin. Mahal mo. Kaso nga lang, ikaw naman, wala kang pakialam na sa sarili mo. Yes. At saka, bilang mga babae, na kayo po yung nagiging pintuan at nagbibigay po ng mga supling
na naghahatid ng mga supling dito sa atin, dito sa mundo. So please po, ayusin niyo po yung pagpili para po walang bata na lalaki na hindi buo yung pamilya, 'di ba? Na hindi mabibigay yung na walang tatay o walang nanay. Though, alam mo yun, na-normalize na nga na okay lang kahit na walang tatay, walang nanay. Kasi nga, hindi naging okay kasi nagkamali ng pagpili yung nanay. 'Di ba? O yung tatay naman, okay nung una, tapos bigla-bigla, nagbago ng isip ng babae. Nakakalungkot lang kasi yung bata na sana masayang lumalaki, buo yung pamilya, hindi ganun yung nangyayari. Kaso nga, ayun, nabanggit din ng ating bida na halos kunin na niya yung sarili niyang buhay. Yun yung maling natin pag-iisip no, dahil sa nasasaktan tayo. Paano na lamang yung anak natin? Paano na lamang yung mga taong nagmamahal sa atin kung tayo mismo ang kukuha ng sarili nating buhay? Yes. For me, ang dapat niyang gawin is ayusin niya muna yung sarili niya. Layuan niya na itong lalaki na ito. Yung mga napag-usapan nyo na magbibigay ng sustento, kung hindi mo naman kailangan at baka mamaya nagkakaroon lang kayo ng communication kasi still hoping ka pa din na maging okay kayo, kaya nakikipag-communicate ka pa rin sa kanya, itigil mo na. Kasi wala kang mapapala dyan, sasaktan at sasaktan ka lang yan ng paulit-ulit, hindi yan magbabago. Para dun sa lalaki, hindi ka tunay na lalaki, alam mo yan. Kasi kung isa kang tunay na lalaki, alam mo kung paano ang totoong pagmamahal ng isang babae. Hindi nananakit. Kasi sinasabi ng karamihan, yung mga anak, gusto kong maging kagaya ng tatay ko kasi yung tatay ko sobrang magmahal sa nanay ko. May mga ganun, di ba? Pero paano ikaw? Oo, nagmamahal ka, pero wala kang balls. Di ba? Nawawala. Nagtago. Oo. Kasi hindi mo kayang manindigan sa isang tao, sa isang babae. Kasi kung sino-sino ang iyong ginojowa. Paano kung dumating sa punto na maka-jackpot ka, merong sakit? Di ba? Naku po. Yun yung mahirap Tapos makakahawa ka kasi kung kanino ka papapatol. Naku. Wag mong gagawin yan, ha, pare? Kasi kung ako lang, hindi ko alam kung anong magagawa natin, di ba? Kung halimbawa nangyari yan sa ating kapatid na babae, mahirap. Kaya wag kayong gagawa ng mga ganyang bagay na makakasakit sa mga kababaihan. Exactly. Okay? Tsaka alam mo yun, may karma naman yan. Yun yung pakaingatan nyo. Hindi mo alam na tatama sa'yo, kung hindi man sa'yo, sa pamilya mo o sa taong mahal mo. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ginagawa nyo. At para naman kay Luna, sa ating bida, ang sobrang pagmamahal, hindi okay lang. Pero pag sobra na, nakakasama yan. Dapat balance lang. Dapat mahal mo pa rin yung sarili mo at the end of the day. Kasi kapag hindi mo na mahal yung sarili mo, maiiba na yan diba? Like parang, yun nakakagulo doon Kasi naibigay mo na lahat, wala lang natira para sa'yo. Yes. Alam mo parang Kaya nagkakamali ka na ng mga desisyon sa buhay. Gusto ko siyang ihambing sa isang pagtitimpla ng kape. Oo. Bakit? Kasi di ba pag ang kape, dapat balance lang. Oo. Kaso pag nasobrahan ka naman ng kape mismo, doon sa tinitimpla mo, doon sa mixture, sobrang pait naman. Pag nasobrahan ka naman ng asukal, sobrang tamis naman. Parang ayaw mo nang inumin din. Di ba? So, dapat ang pagtitimpla ng kape is balance lang para masarap, swabe lang inumin. Parang pag-ibig, dapat balance lang. Hindi sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra na, minsan nakakasakal na, minsan nakakasawa na. Okay? Exactly. Totoo yan. Ay nako, hayaan mo na, makaka-move on ka din, makakalimutan mo din yan, hindi man ngayon, pero malay mo soon, magugulat ka na lang, umingiti ka na ulit, okay ka na, nang wala siya. Yes. Okay? Dapat yun yung abangan natin, na masaya ka kahit wala siya. Yes. Dahil nandyan naman yung anak mo, sa kanya ka mag-focus, sa kanya mo na lang ituon yung mga
love na nararamdaman, yung pag-ibig na nararamdaman mo. Okay, Ayan. napakinggan mo yung mga komento ng ating mga bida-bida. Hello? Napakinggan mo lang mga komento ng ating mga bida-bida? Opo. Naku, pinagkaguluhan ka sa aking FB page. Napakaganda mo daw. Para ka daw anghel. Tapos nakita ko yung picture ng jowa mo. Ang pangit, mukhang matanda. Hindi, charot. Siniraan. Older po siya sa akin ng 6 years. Kaya. Okay. Ang dami niyang fine lines and then wrinkles. Mhm. Ganyan. Charot. Alam mo yun, like kapag ka nababad trip ka, nagagalit ka, parang pinapersonal mo na lang. Normal yun. Nagiging normal yun. Personally lang yun. Personalan na yan. Biro lang. Hindi kasi nakaka-bad trip kasi, di ba? Like, ikaw, binigay mo yung lahat. Nasasad ako para sa'yo. Kaso, may mali ka din kasi dito sa story na to. Okay? Hindi lang siya yung nagkamali, ikaw din. At malaki yung ambag mo dito sa mga pagkakamali na nangyari sa inyong dalawa. Kasi, inalaw mo siya na gawin sa'yo yun. Okay? Opo. Okay. So, sa lahat mga napakinggan mo na mga komento ng ating mga kabarangay, mga pinagsasabi namin dito, anong masasabi mo doon? Ano po, tama po sila actually. Lately, na-realize ko na rin naman po na bitawan. Kasi hindi na siya magbabago. Pagod na rin po kasi yung self-hearted ko. So, yun na yung decision mo, bitawan na siya. Opo. Para na lang po, gusto ko na lang po kasi talaga mangyari yung para po sa baby namin. Parang co-parenting if ever kung kapayat ko. Aray. Nakagat ako ng aso, wait lang. Okay. Daming papi. Wala po. Okay. So, okay din naman. Mas okay na hiwalayan na lang niya itong si lalaking ito. Yun din naman talaga yung may sasuggest natin. Pero co-parenting naman, okay, sige, para yes, sa bata. Sana. Pwede Oo. naman kayong mabuhay, diba? Basta yung bata is, yun na kasi yung pinaka-importante dito eh. Kasi meron ng bata na sobrang maapektuhan. Yes. So, siya na lang dapat yung isipin natin dito. Hello, Luna. Yes po. Anong plano mo sa baby nyo? Ako po kasi yung parents ko po, gusto na din po talaga na sa akin na lang po yung baby, wag na po sa kanya. Hindi na po namin siya guguluhin. Pero, nag-i-insist po siya ngayon. Katulad ngayon po, nag-chat na naman siya. Anong ini-insist niya? Gusto niya daw po gamitin yung baby namin na apelido niya. Okay. Ikaw ba? Ipagkakait mo ba yon sa kanya? Doon sa baby? Sa akin po parang deserve naman po yata ni baby makilala yung tatay. Yes, tama. Okay. Pero wala na po talaga yun. Naglalaho na po kasi yung love. Or At baby dapat, na lang po pala. doon ka na lang mag-focus sa baby. Yan na lang ang mahalin mo. Kasi yan siguro yung true love mo. Okay? Opo. Nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Dito sa dati mong karelasyon. Wala. Sana maging masaya na lang siya. I'm happy for him. Thank you kasi binigyan niya ako ng another flow ng life, ng bagong journey. Kasi nag-iwan siya sa akin ng angel. Yun lang. Maging masaya lang siya. Okay na kami ni baby. Okay. Si baby mo, nakikinig ngayon kasi pwedeng sa future mapakinggan nyo to, mapanood niya to, mapakinggan niya to na ganito pala yung nangyari. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ako pa nagsasayang ako sa baby ko kasi naging nahina po ako nung nauna. Kasi gusto ko siyang mawala ng una kasi nga po naging sarado yung buhay dahil sa tatay. And stay lang siya dito. Nilalaban siya namin sa lahat.
Love ko siya palagi. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.